Dear Admin, isa po akong matagal ng tagapakinig ng mga kwentong OFW at ngayon ko lang po nakuha ang lakas ng loob na ibahagi ang isa sa pinakanakakatakot na karanasan sa buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Adrian. Ako po ay 38 years old, isang OFW na nagtrabaho sa Japan bilang factory worker sa loob ng halos 5 taon. Katulad ng maraming kababayan natin, iniwan ko ang aking asawa at 2 naming anak sa Pilipinas para mabigyan sila ng mas magandang kinabukasan. Hindi po naging madali ang desisyon kong mangibang bansa. Sa bawat paglipas ng araw, ang tanging iniisip ko lang ay ang pamilya ko. Sila ang dahilan kung bakit ko kinakaya ang lamig ng panahon, ang pagod sa trabaho, at ang lungkot ng pagiging mag-isa sa ibang bansa. Noong una po ay nakatira lamang ako sa company dorm. Maliit ang kwarto, masikip at halos wala kang privacy. Kaya nang makapag-ipon ako ng kaunti, naghanap ako ng sarili kong matitirhan. May isang kasamahan akong hapon na nagsabi sa akin tungkol sa isang lumang bahay na paupahan malapit sa factory. Sabi niya, mura raw ang renta at walking distance lang sa trabaho. Sa totoo lang, medyo nagtaka ako dahil bihira ang sobrang murang bahay sa Japan. Pero dahil gusto kong makatipid at magkaroon ng tahimik na lugar para makausap ang pamilya ko, agad ko yung pinuntahan kinabukasan. Pagdating ko sa lugar, unang bumungad sa akin ang katahimikan. Halos walang dumadaan. Tahimik ang buong kalsada. Ang bahay ay luma na, gawa sa kahoy at halatang ilang taon nang nakatayo. Pero maayos pa naman itong tignan. May maliit na sala, kusina, isang kwarto at banyo. Sa unang tingin, sulit na sulit para sa presyo. May isang bagay lang po akong napansin. May kakaibang amoy sa loob. Hindi ko maipaliwanag. Parang lumang kahoy na matagal na nakulob. May bahid ng basa at luma. Pero dahil iniisip kong normal lang yun sa lumang bahay, hindi ko na masyadong pinansin. Mas importante sa akin noon na may sarili akong tirahan. Agad ko pong kinuha ang bahay. Sa mga unang araw, naging maayos naman ang lahat. Mas komportable ako, mas tahimik, mas nakakapagpahinga ako pagkatapos ng trabaho. Mas madali akong nakakapag-video call sa asawa at mga anak ko. Pero napansin ko rin po na tuwing lalabas ako ng bahay, iba ang tingin ng ilang kapitbahay sa akin. Hindi naman masama. Parang may halong awa, may halong pag-aalala. May isang matandang babae pa nga na palaging nakatingin sa bahay na inuupahan ko bago dahan-dahang pumasok sa kanila. Hindi ko na lang yun pinansin. Lumipas ang ilang araw. Unti-unti kong inayos ang bahay. Nagpalit ako ng ilaw para mas luminaw ang kwarto. Naglinis ako ng mga lumang wallpaper. Pero may isang bagay akong paulit-ulit na napapansin tuwing gabi. Bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw, may maririnig akong mahinang langit-ngit mula sa itaas. Sa una, inisip ko po na baka dagalang o baka dahil luma ang kahoy na kisame. Pero gabi-gabi na po itong nangyayari. Parang may mabagal na yapak, isang hakbang, tapos isa pa, dahan-dahan, nanggagaling sa may maliit na atik sa itaas ng kwarto. Doon din nanggagaling ang kakaibang amoy. Hindi ko po yun binubuksan dahil sa totoo lang, parang may kakaiba akong pakiramdam sa lugar na yon. Isang gabi, sobrang pagod ko galing overtime. Pagdating ko sa bahay, mabilis akong naligo at humiga. Pero kahit nakapikit na ako, parang may kakaiba akong nararamdaman, para bang may nakatingin sa akin. Yung pakiramdam na may presensya sa kwarto. Napadilat po ako agad. Tahimik ang paligid. Walang tao. Pero ramdam ko ang bigat ng hangin. Kinuha ko ang maliit kong radyo sa tabi ng kama para kahit papaano ay makatulog ako. Mahina ang volume. Japanese station ang pinapatugtog ko. Unti-unti akong nakatulog. Hindi ko po alam kung gaano katagal. Pero bigla akong nagising sa isang matinis na static sound. Parang nagfe-feedback ang radyo.
Napabangon po ako agad. Tumingin ako sa radyo at doon ko unang narinig. May mahinang boses ng babae. Mahina, malamig, parang nanggagaling sa malayo. Inilapit ko ang tenga ko at malinaw kong narinig ang isang bulong. Nij. Hindi ko agad naintindihan, pero naalala ko ang kaunting Japanese na alam ko. Ang ibig sabihin nito ay tumakbo ka. Nanlamig po ang buo kong katawan. Muli akong nakinig. At sa pagkakataong ito, mas malinaw, mas malapit, mas mabigat ang boses. Hayako, nigite, bilisan mo, umalis ka. At bago pa ako makagalaw, biglang lumakas ang static ng radyo. Kasunod nito ang isang napakalakas na sigaw ng babae. Napabitaw po ako sa radyo at napaatras sa sobrang takot. At doon po nagsimula ang bangungot na hindi ko makakalimutan. Pagkatapos po ng nangyari sa akin noong unang gabi sa inuupahan kong bahay, halos hindi na ako nakatulog. Hanggang umaga po ay gising lang ako, nakaupo sa gilid ng kama, hawak-hawak ang radyo na parang gusto kong patunayan sa sarili kong may lohikal na paliwanag ang lahat. Paulit-ulit kong tiningnan kung may sira ba ito, kung may loose wire, kung baka may frequency lang na nasagap. Pero wala po akong makita. Normal naman ang itsura ng radyo. Wala ring kakaibang problema. Pero hanggang sa pagpasok ko sa trabaho, hindi pa rin maalis sa isip ko ang boses ng babaeng yon. Yung malamig niyang bulong. Yung paulit-ulit na salitang, Neji. Parang hanggang sa tenga ko ay naririnig ko pa rin. Napansin po agad yon ng katrabaho kong Pinoy na si Leo, na matagal nang nagtatrabaho sa Japan. Siya rin po ang isa sa mga unang naging malapit sa akin noong bagong salta pa lang ako roon. Pagkakita pa lang niya sa akin, agad niya akong tinanong, "Pare, okay ka lang ba? Para kang hindi natulog." Napabuntong hininga na lang po ako. Sa totoo lang, nagdadalawang isip akong ikwento ang nangyari dahil baka pagtawanan lang ako. Pero dahil sa bigat ng nararamdaman ko, kinuwento ko rin po sa kanya ang lahat. Mula sa mga yapak sa atik, sa kakaibang pakiramdam na may nakatingin, hanggang sa boses sa radyo. Habang nagsasalita ako, napansin kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pag-aalala, naging tila pagkagulat, at maya-maya ay para bang may kaba na sa kanyang mukha. Tahimik lang siya ng ilang segundo bago niya ako tinanong, "Anong address ng bahay mo?" Pagkabigay ko po ng eksaktong address, bigla siyang napatigil. Napatingin siya sa akin ng diretsyo. At sa unang pagkakataon, parang nakita ko sa mukha niya ang totoong takot. Dahan-dahan siyang nagsalita, "Pare, kaya pala sobrang mura niyan." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tinanong ko siya kung bakit. At doon niya ikinuwento ang isang bagay na lalo pang nagpalamig ng buo kong katawan. Ayon daw sa ilang kasamahan nilang hapon, matagal nang may usap-usapan tungkol sa bahay na inuupahan ko. May isang babae raw na nagpapakita roon tuwing gabi. Isang Haponesa. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at madalas daw nakikita sa may bintana o sa itaas ng bahay, sa may attic. May ilang nangupahan na raw noon, pero walang tumagal. Ang iba, bigla na lang umalis nang hindi man lang kinukuha ang buong deposit. Ang iba naman, ilang araw lang ang tinagal. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya agad sinabi sa akin. Sabi niya, akala niya raw ay alam ko na at baka tsismis lang naman daw. Dahil sa Japan, marami talagang mga kwento ng multo at urban legends. Pero nang marinig niya ang patungkol sa radyo, doon daw siya kinabahan. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Parte ng isip ko ang gustong maniwalang coincidence lang ang lahat. Pero may bahagi rin ng puso ko na nagsasabing may kakaiba talaga sa bahay na yon. Nang gabing yon, nag-alok si Leo na samahan ako sa bahay. Sabi niya, baka raw masyado lang akong stressed at kulang sa tulog. Baka imagination ko lang ang lahat. Sa totoo lang, gusto ko pong may kasama.
Kaya pumayag ako. Pagkatapos ng shift namin, dumiretso muna kami sa dorm niya para kumuha siya ng gamit. Pagdating namin sa bahay, kapansin-pansin na parang nag-alangan siyang pumasok. Tumingin muna siya sa paligid, parang inoobserbahan ng lugar. Pero dahil ayaw niyang ipahalata na natatakot siya, nagbiro pa siya. Pare, pag may sumilip dyan sa taas, ikaw ang mauna. Napatawa na lang po ako kahit pilit. Pagpasok namin sa bahay, tahimik ang paligid. Wala ang kakaibang amoy na dati kong napapansin. Wala ring langit-ngit. Para bang normal na normal ang lahat. Nagkwentuhan po kami hanggang gabi tungkol sa pamilya namin sa Pilipinas, sa hirap ng pagiging OFW, at sa mga pangarap para sa mga anak. Sa totoo lang, gumaan ang pakiramdam ko. Parang bumalik ang katinoan ng isip ko. Dahil buong gabing may kasama ako, wala pong nangyaring kakaiba. Walang boses sa radyo, walang yapak sa itaas, walang presensya. Doon ko inisip na baka nga gawa-gawa lang ng pagod at lungkot ang lahat. Kinabukasan, umalis si Leo ng maaga para pumasok. Ako naman ay naka-rest day. Siyempre, ang una kong ginawa ay tumawag sa pamilya ko sa Pilipinas. Excited po akong makita ang mga anak ko. Habang ka-video call ko ang bunso kong anak na si Mika, napangiti ako nang makita ko siyang masayang nagkukwento tungkol sa school. Maya-maya, nagpaalam po ako sandali para pumunta sa banyo. Iniwan ko ang laptop sa kama. Nakatutok ito sa kwarto. Pagbalik ko makalipas ang ilang minuto, napansin kong biglang tumahimik ang anak ko. Hindi na siya nagsasalita. Nakatitig lang siya sa screen. Maputla ang mukha. Tinanong ko siya agad, "Anak, anong nangyari?" Tahimik lang siya sa una. Halatang natatakot. Maya-maya, dahan-dahan siyang nagsalita, "Papa, may babae po sa taas." Parang biglang huminto ang tibok ng puso ko. Napatingin po agad ako sa kisame, sa may maliit na pinto ng atik. Sarado naman ito. Tinanong ko siya kung ano ang nakita niya. At ang sumunod niyang sinabi ay lalong nagpatindig ng balahibo ko. "May kamay po. Mahaba. Puti. Nakabukas po yung taas kanina." At doon po nagtapos ang katahimikan ng araw na yon. Dahil sa sandaling iyon, alam kong hindi na lang ako ang nakakaranas ng kakaiba sa bahay na yon. Pagkatapos pong sabihin ng anak ko na may nakita siyang babae sa may atik, parang biglang nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko agad alam kung ano ang sasabihin. Mas lalo po akong kinilabutan dahil hindi ko naman sinabi sa kanya ang tungkol sa boses sa radyo at sa mga kakaibang nangyayari sa bahay. Wala siyang dahilan para mag-imbento. Bata pa po ang anak ko at kitang-kita ko sa mukha niya ang takot. Hindi iyon biro. Hindi iyon simpleng guni-guni. Mabilis ko po siyang kinausap para pakalmahin. Sinabi ko na baka anino lang yon o baka akala niya ay may gumalaw sa screen. Pero sa tono ng boses niya, ramdam kong sigurado siya sa nakita niya. "Papa, may maputing kamay po. Parang may sumilip na babae." Pagkatapos po ng tawag namin, ilang minuto akong nakatayo sa gitna ng kwarto, nakatitig sa may maliit na pinto ng atik. Tahimik ang buong bahay, pero mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko habang tinitingnan ko iyon. Sa isip ko, baka may pusa lang, baka daga, baka may nakapasok na hayop sa loob. Yun po ang paulit-ulit kong pinipilit paniwalaan dahil mas gusto kong maniwalang may lohikal na paliwanag. Pero habang tumatagal, mas lalo akong hindi mapakali. Parang may bumubulong sa isip ko na kailangan kong silipin ang nasa itaas. Kailangan kong malaman kung ano ang naroon. Kumuha po ako ng flashlight at dahan-dahang lumapit sa ilalim ng atik. May maliit itong hagdan na hinihila pababa. Pagkabukas ko pa lang, mas tumindi ang kakaibang amoy. Parang lumang kahoy na may halong nabubulok, masangsang, mabigat sa ilong. Doon pa lang, gusto ko na sanang umatras. Pero pinilit kong magpakatatag. Dahan-dahan akong umakyat. Sa bawat hakbang, lumalangit-ngit ang kahoy.
At sa bawat tunog, pakiramdam ko ay lalo akong nilalamon ng takot. Pagdating ko sa itaas, tinapat ko agad ang ilaw ng flashlight sa paligid. Madilim, maalikabok, halos walang laman. Puro lumang kahoy at ilang sirang kahon. Pero sa isang sulok, may nakita akong parang dalawang mapuputing tuldok, parang mga mata. Sa una, inisip ko na baka pusa. Pero habang itinatapat ko ang flashlight, bigla itong nawawala. Pag inilalayo ko ang ilaw, muling lumilitaw. Dalawang mapuputing matang, tila nakatingin sa akin mula sa dilim. Nanlamig po ang buo kong katawan. Hindi na normal iyon. Kung hayop iyon, dapat gumagalaw. Dapat tumatakbo. Pero hindi. Nakatitig lang. Tahimik. At pakiramdam ko, nakangisi pa. Napaatras po ako. At sa pagmamadali kong bumaba, halos madulas ako sa hagdan. Pagkababa ko, agad kong itataas ang kamay para isara ang pinto ng atik. Pero bago ko pa man maitulak, napatingala ako. At doon ko po siya unang nakita. Isang maputlang mukha ng babae. Mahaba ang itim na buhok. Halos nakalaylay mula sa itaas. At ang pinakanagpatigas ng buong katawan ko ay ang kanyang mga mata. Puti. Walang itim. Walang pupil. Puting-puti. At nakangisi siya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang ngiting yon. Hindi normal. Hindi pang tao. Parang masaya siyang natatakot ako. Sa sobrang gulat ko, napaatras ako at napatakbo palabas ng kwarto. Habang tumatakbo ako, malinaw kong narinig ang isang mahinang hagikik mula sa itaas. Parang isang babaeng natutuwa. Parang may nilalaro. Huminto lang po ako sa sala, hingal na hingal. Pakiramdam ko ay lalabas ang puso ko sa dibdib ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko kayang manatili sa kwarto. Hindi ko kayang matulog sa bahay na yon. Agad kong tinawagan si Leo. Pagkarinig pa lang niya sa boses ko, alam niyang may nangyari. Pare, hinitayin mo ako. Pupuntahan kita. Makalipas ang halos 30 minuto, dumating siya. Pagkapasok niya sa bahay, agad niyang nakita ang takot sa mukha ko. Kinuwento ko sa kanya ang lahat, mula sa sinabi ng anak ko, sa pag-akyat ko sa atik, hanggang sa babaeng nakita kong nakangisi. Sa totoo lang, kahit habang ikinukwento ko yon, nanginginig pa rin ang mga kamay ko. Tahimik lang si Leo, pero halata sa mukha niya na hindi na rin siya kampante. Sabi niya, mas mabuti raw na sa dorm muna ako matulog sa gabing yon. Hindi na ako tumutol. Dali-dali akong kumuha ng ilang damit at mahahalagang gamit. Habang nag-iimpake ako, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa likod ko. Hindi ako lumingon. Hindi ko kayang makita ulit ang babaeng yon. Paglabas namin ng bahay, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero bago tuluyang maisara ang pinto, napalingon ako sa may bintana ng kwarto. At doon ko na naman siya nakita. Nakatayo, tahimik, nakatingin sa akin, at nakangisi. Sa gabing iyon, hindi po ako nakatulog sa dorm. Paulit-ulit kong naiisip ang mukha niya. At ang mas malaking tanong sa isip ko, sino siya? At bakit parang ayaw niya akong paalisin? Kinabukasan po ng umaga, kahit halos wala akong tulog, nagpasya akong bumalik sa inuupahan kong bahay kasama si Leo. Sa totoo lang, ayoko na sanang bumalik pa. Pero kailangan kong kunin ang iba ko pang gamit. May mga damit pa ako, ilang dokumento, at ang laptop na ginagamit ko para makausap ang pamilya ko sa Pilipinas. Habang papalapit kami sa bahay, ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko. Yung dating tahimik na lugar ay mas lalo nang nakakatakot sa liwanag ng umaga. Parang may bigat sa hangin. Parang may nagmamasid kahit wala kang nakikita. Pagpasok namin, tahimik ang buong bahay. Walang ingay, walang amoy, walang kakaiba. Para bang walang nangyari noong nakaraang gabi. Pero mas lalong nakakadagdag iyon sa kaba. Dahan-dahan kaming pumasok. Si Leo ay sa sala muna naghintay habang ako ay dumiretso sa kwarto para kunin ang natitira kong gamit. Habang nag-iimpake ako,
Pilit kong iniiwasang tumingin sa may attic. Ayoko na muling makita ang babaeng yon. Gusto ko na lang matapos ang lahat at makaalis. Pero habang abala ako sa paglalagay ng mga gamit sa bag, bigla pong tumunog ang radyo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Mabagal akong napalingon. Nasa ibabaw pa rin ito ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Sa una, mahina lang ang static. Parang hangin. Parang may sumasagap na maling frequency. Pero maya-maya, lumakas ng lumakas ang tunog. Kasunod noon ay isang mahinang iyak. Boses ng babae. Malamig, malungkot. Pero may halong galit. Dahan-dahan akong lumapit. Pero paglapit ko, doon ko po napansin ang isang bagay na halos nagpahinto sa tibok ng puso ko. Hindi nakaplug ang radyo. Nakalabas ang wire. Hindi ito nakasaksak sa outlet. Pero tumutunog. Mas lumakas ang static. Kasunod noon ay isang mahinang bulong sa wikang Hapon. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Mas malapit. Umalis ka na. Nanlamig ang buo kong katawan. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ko. Pero inabot ko ang radyo para ihagis sana palabas ng kwarto. At doon po may humawak sa kamay ko. Mahigpit. Malamig. Sobrang lamig na parang yelo. Hindi ko agad nilingon. Pero kitang-kita ko sa gilid ng paningin ko ang mapuputlang daliri. Mahahaba. Payat. At unti-unting sumisikip ang hawak sa pulsuhan ko. Dahan-dahan akong napalingon. At doon ko po siyang nakita. Katabi ko. Nakatayo. Nakaputing damit na may bahid ng mapusyaw na pula. Mahaba ang buhok na nakatabing sa mukha. Nakayuko. At ang boses niyang malamig ay paulit-ulit na bumubulong. Umalis ka na. Umalis ka na. Pagkatapos ay biglang naging malakas. Mas galit, mas matinis. Umalis ka na. Sa sobrang takot na pasigaw po ako. Narinig iyon ni Leo mula sa sala. At agad siyang tumakbo papasok. Sa awa ng Diyos, nagawa kong mahatak ang kamay ko mula sa kanya. Mabilis kong kinuha ang bag at halos kaladkarin ko si Leo palabas ng bahay. Hindi na siya nagtanong. Kitang-kita niya siguro ang takot sa mukha ko. Paglabas namin ng bahay, huminto kami sa may gate, hingal na hingal. At doon po kami nilapitan ng isang matandang kapitbahay. Isa siya sa mga madalas kong nakikitang nakatingin noon sa bahay. Tahimik siyang tumingin sa akin bago nagsalita. Hindi ka rin pala tumagal, sabi niya sa wikang Hapon. Nanlamig ako sa sinabi niya. Doon niya po ikinuwento ang totoong nangyari sa bahay. Ayon sa kanya, ang dating may-ari raw noon ay isang byuda. Isang matandang Haponesa na mag-isang naninirahan sa bahay. Mabait daw ito. Tahimik. Pero isang gabi, pinasok ng mga magnanakaw ang bahay. Ninakaw ang pera at mga gamit. At para walang makapagsumbong, walang awang pinatay ang babae. Ang pinakamasakit sa lahat, itinago raw ang bangkay nito sa mismong attic. Doon sa itaas ng kwarto ko. Doon kung saan ko siya unang nakita. Doon kung saan nanggagaling ang masangsang na amoy. Doon kung saan nakita ng anak ko ang mapuputlang kamay. Parang nanlambot ang tuhod ko sa narinig ko. Doon ko naunawaan ang lahat. Ang amoy. Ang yapak sa itaas. Ang babae. Ang radyo. At ang paulit-ulit niyang sinasabi, umalis ka na. Parang para sa kanya, lahat ng pumapasok sa bahay ay katulad ng mga lalaking pumasok noon sa kanyang tahanan. Mga estrangherong hindi niya mapagkakatiwalaan. Mga taong kailangan niyang takutin at palayasin. Sinabi rin ng kapitbahay na ilang beses nang may umupa sa bahay. Pero walang nagtatagal. Lahat ay umaalis. Lahat ay may parehong kwento. May babae raw sa atik. May boses sa radyo. May mga yapak sa gabi. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ako kailanman babalik sa bahay na yon. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat dahil may isang bagay pang iiwan sa akin ng bahay na yon.
Isang huling pagpaparamdam na hanggang ngayon ay dala ko pa rin. Matapos naming malaman ni Leo ang buong katotohanan tungkol sa bahay, hindi na ako nagdalawang isip pa. Kinabukasan mismo, kinausap ko agad ang may-ari at sinabi kong hindi na ako magtutuloy sa pag-upa. Hindi na rin siya nagtanong ng marami. Sa totoo lang, parang alam na rin niya kung bakit. Ibinalik niya ang kalahati ng ibinayad kong renta at deposit. At doon ko tuluyang naramdaman na kailangan ko nang putulin ang lahat ng koneksyon ko sa lugar na yon. Sa dorm muna ako nakituloy kay Leo. Sa unang ilang gabi, hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Sa tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, bumabalik sa isip ko ang maputlang mukha ng babaeng nakangisi sa may atik. Yung mahahaba niyang daliri. Yung malamig niyang kamay na humawak sa akin. At higit sa lahat, yung mga puti niyang mata na parang walang buhay pero nakatingin mismo sa kaluluwa ko. Ilang araw akong lutang sa trabaho. Madalas akong mapalingon sa likod ko. Madalas kong maramdaman na parang may nakasunod. Pero pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na tapos na ang lahat. Lumipas ang halos 2 linggo. Nakahanap kami ni Leo ng bagong matitirhan. Mas maliit kumpara sa lumang bahay, pero mas maayos, mas maliwanag, at higit sa lahat, normal. Unti-unti, bumalik ang takbo ng buhay ko. Nakakapagtrabaho na ako ng maayos. Nakakatawag na ulit sa pamilya ko ng walang kaba. Minsan nga, halos hindi ko na naiisip ang nangyari. Akala ko, tuluyan ko nang naiwan sa lumang bahay ang lahat. Pero nagkamali ako. Isang gabi, rest day ko noon. Katatapos ko lang makausap ang asawa at mga anak ko sa video call. Masaya akong natulog dahil nakita kong maayos sila at masaya. Bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kakaiba akong naramdaman. Tahimik ang buong kwarto. Masyadong tahimik. Yung tipong pati sarili mong paghinga ay parang masyadong malakas sa pandinig mo. Dahan-dahan akong dumilat at doon ko narinig. Isang mahinang tunog. Static. Parang radyo. Nanlamig agad ang buo kong katawan. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama. Tumingin ako sa may maliit na mesa, malapit sa bintana. At doon ko nakita ang isang bagay na halos nagpahinto sa tibok ng puso ko. Isang lumang radyo. Yung parehong radyo na naiwan ko sa lumang bahay. Admin, sigurado ako. Hindi ko yun dinala. Iniwan ko yun doon. Pero nasa harapan ko siya. Tahimik na may mahinang static na lumalabas. Mabagal akong lumapit. Halos nanginginig ang mga kamay ko. At bago ko pa ito mahawakan, may isang mahinang boses ng babae ang narinig ko. Hindi na ito katulad ng dati. Hindi galit. Hindi nakakatakot. Malamig pa rin. Pero may halong lungkot. May halong kapayapaan. Mahina niyang sinabi, "Arigato?" Salamat. Pagkatapos noon, biglang tumigil ang static. Kasabay nito ay isang malamig na hangin ang dumaan sa likod ko. Parang may lumampas na presensya. Napalingon ako agad. Wala akong nakita. Pagharap ko ulit sa mesa, wala na ang radyo. Parang hindi ito kailanman naroon. Parang isang alaala lang na biglang dumaan. Hindi na ako muling nakatulog sa gabing yon. Kinabukasan, ikinuwento ko kay Leo ang nangyari. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Buong gabi raw ay wala siyang narinig. Wala rin daw radyo sa mesa. At sa totoo lang, noong tiningnan namin ang kwarto, wala nga. Walang kahit anong bakas. Lumipas ang ilang buwan. Nabalitaan ko na ipapagiba na raw ang lumang bahay. Papatayuan na lamang ng bagong establishmento ang lugar matapos itong dasalan at linisin. Hindi ko na yun binalikan pa. Sa pagdaan ng panahon, natapos din ang kontrata ko sa Japan. Nakauwi ako sa Pilipinas. Nakabalik sa pamilya ko. Nakapagpatayo ng maliit na negosyo. At ngayon, kasama ko na ang mga anak ko araw-araw. Pero admin, hanggang ngayon,
May mga gabi pa ring bigla akong nagigising. Madalas 2:00 at sa katahimikan ng madaling araw, parang may mahinang static akong naririnig mula sa malayo. At minsan, isang mahinang bulong ng babaeng boses. Hindi ko alam kung tuluyan na ba siyang natahimik o baka may bahagi ng alaala niyang naiwan sa akin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Adrian. Minsan talaga, kahit gaano tayo kalayo sa pamilya at gaano katatag ang loob natin bilang OFW, may mga karanasang hindi basta-basta mabubura sa isipan. Ang kwento ni Adrian ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol din sa sakripisyo ng isang OFW na handang tiisin ang lahat para sa pamilya. Minsan, may mga lugar talagang may dalang alaala ng nakaraan na hindi pa tuluyang nagpapahinga. At para sa ating mga nasa ibang bansa, mas lalong mabigat ang bawat pagsubok dahil wala ang ating mga mahal sa buhay sa tabi natin. Kayo mga kabayan, saan niyo po pinapanood ang video na ito? Nasaang bansa po kayo ngayon? At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, panoorin ninyo ang isa pa naming nakakatindig balahibong kwento na pinamagatang Pinakulam ang Asawa Ko dahil lang sa inggit kong kamag-anak. Siguradong mapapaisip at mapapahook kayo hanggang dulo. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong katahimikan at pagkakakilanlan. Thanks for watching and we'll see you in the next video.